Tabang Ilonggo. Please subscribe. Ayun, magandang araw sa lahat nating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo lahat. So ito po mga kababayan, totoo kaya ito mga kababayan? Tungkol sa inilabas ngayon, nilabas na rin ito ni Katonyeng at inilabas na rin ito ng ibang mga vlogger, mga kababayan, ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Totoo kaya ito, mga kababayan, na ito mismo ay pahayag ng ating Pangulo? Kasi mga kababayan, na pwedeng gawa-gawa lang din o gawa-gawa lang din ng mga nasa kabila. Alam nyo na, mga kababayan, dahil sa akin lang yung ginawa kasi ni Vice President Sara Duterte na pagmumurahin, pagbabantaan ang ating Pangulo, First Lady, at ang House Speaker Martin Romualdez, meron na siyang inupahan na assassin para pumatay, no? Para patayin si BBM, First Lady, at saka si House Speaker Martin Romualdez, ay talagang pasok para ma-impeach si Sara Duterte, mga kababayan. Pero kung totoo ito, grabe, saludo ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng patuloy ng paninira sa kanya at pagbabanta ng Vice Presidente ng pamilya Duterte, pero mga kababayan, naninindigan pa rin talaga ang pagmamahal niya sa bayan. Outside ang politika sa kanya. Sila lang ang namumulitika. Sinisiraan nila si PBBM, binabaliktad nila si PBBM, pero ang totoo talaga, sila ang gumagawa niyan. Biruin nyo kung totoo ito, mga kababayan, ang sinabi ni PBBM, grabe. Believe na talaga ako sa ating Pangulo, mga kababayan. Napahanga niya ako, mga kababayan, dahil dito sa ginawa niya. Pero, merong pa rin, pailan-ilan sa mga kababayan natin, na siyempre, siguro, kung marinig nila ito, madismaya sila o ano, kasi alam nyo naman, yung lalo mga loyalista, galit na galit sa ginawa nila at pagbabanta sa ating Pangulo. Pero ang mga loyalista po, kung ano ho ang sinabi ho ng PBBM, ng Marcos, ay yun din po ang kanilang susundin, mga kababayan. Yan din po ay kanilang rirespetuhin kung ano man ang naging pahayag ng ating Pangulo. Pero for me po, mga kababayan, parang hindi ka tanggap-tanggap na murahin mo, pagbantaan mo ang presidente natin, First Lady, at si House Speaker Martin Romualdez. Diba, mga kababayan? Pero grabe, dito ako napabilib sa ating Pangulo. Talagang mahal niya ang bansa natin. Ayaw niya na magkagulo tayo. Diba? Kasi ang punot dulo lang naman ito, mga kababayan, ang confidential fund. Kung sinasagot lang ni Sara Duterte ang katanungan dyan sa confidential fund na yan, eh wala ko sigurong ganitong awayan o walang sigurong nangyaring ganito kung tama lang, no, ang ginawa niya o tama ang pinaggastusan ng confidential fund, mga kababayan. Naungkat lang naman ito dahil sa laki ng hinihingi niyang budget, mga kababayan, sa OVP niya, no? Malaking budget yung hinihingi niya. Kaya naungkat ito. Kasi nagtaka ang Kongreso, no, kung bakit ganun kalaki ang hiningi budget ni Vice President Sara Duterte. Doon lang naman yun na, mga kababayan. So in a way, mga kababayan, dito tayo sa naging pahayag po ng ating Pangulong BBM, mga kababayan. Ito, kinunan ko lang ito kay Sir Attorney Taberna, mga kababayan. Sabi daw umano, PBBM may mensahe sa mga leader ng Kongreso para pigilan ang impeachment ni VP Sara Duterte. Narinig nyo? Para pigilan ang impeachment ni VP Sara Duterte. Mga didilis pero hindi pa confirmed kasi wala pa ho tayo talagang totally na narinig kay PBBM na mismong nagsalita siya, mga kababayan. Gawa-gawa lang ito ng nasa kabila, no? At siyempre, mga kababayan, ito'y nilalabas ko lang sa inyo, totoo kasi nilabas na rin to ni Katonyeng at ng iba pang mga vlogger, mga kababayan. Ito, nagbigay ng paalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wag nang ituloy
ang paghain ng impeachment complaints, mga kababayan, sabi ng ating Pangulo, hindi importante si Duterte and the larger scheme of things. And impeachment ay maaari lamang ang niyang magkagulo sa dapat na ginagawa ng gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino. Diba? Narinig nyo? Mga didiles. Mga didiles. Siguro kung panahon ni Duterte yan. Diba? Wala na. Impeach na kaagad ang Vice President. Diba? Kung totoo ito ha, mga kababayan. Kung totoo ito. Pero biruin nyo, nung kay Duterte, diba may isang teacher na nagbanta, no, kay Duterte na patayin siya. Pero alaunan lang, araw lang, walang araw, huli ka agad yung teacher na yun na nagbanta, mga kababayan. Pero itong BP natin, ganun-ganun na lang pag nagbabanta sa ating Pangulong BBM, kay First Lady, lalo na sa kanyang ama, no, na huhukayin niya ang libingan ni Apulacay at itatapon sa West Philippine Sea. Diba? Pero sa gitna ng ginagawa nilang paninira o kung ano-ano na lang ang binabato sa ating PBBM, pero biruin nyo, ganyan pa rin siya mag-isip. Iniisip niya pa rin yung bayan na ayaw niya magkagulo. Iniisip niya tayo kasi paangat na tayo Kumbaga aangat na ang bansa natin Kasi ang ginagawa ho nila ng panggugulo na yan, mga kababayan, ay para talaga pabagsakin si PBBM. Sa pagbagsak ni PBBM, sa ginagawa nila, kasama po yan, babagsak ang bansa natin. Babalik na naman sa dati. Diba? Mataas ng ekonomiya natin na dapat yan ang tutukan natin at suportahan ang pagpapataas ng ekonomiya ng bansa natin. Dahil dyan talaga makakatulong para umunlad yung bansa natin, mga kababayan. Yan na yun Nakikita na natin mga kababayan Ngayon, kung patuloy ho silang manggugulo dyan, mga kababayan, ano ho mangyayari sa bansa natin? Tulad yan, nandyan sila ngayon sa EDSA. 8 minions daw sila dyan, mga kababayan. Hindi daw sila aalis hanggat hindi bumababa si PBBM. Bakit? Inano ba sila ni PBBM? Isipin nyo lang kung iniisip ninyo nangingialam dyan si PBBM sa ginawa ho ng Vice President Sara Duterte dyan sa confidential fund na yan, mga kababayan, nagkakamali kayo. Kagagawan ho yan ng amo nyo na hindi niya mapaliwanag. Hindi niya maipapaliwanag kung saan nila dinala ang confidential fund na yan. Yun lang yan mga kababayan. Yun ang punot dulo niyan. Pero kung maipapaliwanag nila ng maayos yan, mga kababayan, hindi na yung mga staff niya ngayon na ini-interview, mga kababayan, ano ang nangyayari? Nagkakasakit. Diba? Yung ka lang magtataka. At saka ito pa hindi ka ba magtataka, hindi ka mag-iisip, mga kababayan, kung bakit mayroong Mary Grace Piatos, merong Oshie, Nova, diba, Tempura, diba, dyan pala mag-iisip ka na Ano yan? Grocery store ang nagperma? Diba? Siyempre, mga kababayan, yung mga taong bayan gusto malaman Kasi dyan palang magtataka ka na Pero na lang talaga sa mga didiles, mga kababayan. Sabi nila, nagsubmit na doon sa kuwa. Yun nga, nagbigay na sila sa kuwa, kaya nga, niimbestigahan ko sila. Kasi yung mga sinasubmit nila, mga papiles, yung mga resibo, yung mga pangalan, Nova, Piatos, Oshie, Tempura, diba? Sino kayang kongreso, sino kayang mambabatas ang hindi magtataka? Diba, sa mga ganyang isinumite na mga resibo, mga kababayan. Tapos, sisisihin nyo si PBBM sa ginawa ninyo. Sisisihin nyo si PBBM ngayon. Siya may kasalanan, siya ang may kagagawan. Tapos, pagbabantaan nyo pa. Wow kayo na ang gumawa niyan. Kayo pa ngayon maganang magalit. Diba? Ano yan?
daanan na lang sa galitan, daanan na lang sa tapang, mali kayo. Mali yung napuntahan yung gobyerno. Dahil kay PBBM, pantay-pantay na batas ang ipapatupad niya dito sa bansa natin, mga kababayan. Kasi gusto nila kasi yan, hawakan si PBBM. Yun nga lang, hindi nila kinaya. Marcos yan eh. Kumbaga, may history. Sila, ano history nila? 2016. History ng utang. Ganon. Diba? Ayun, titirahin nyo si PBBM. Sisirain nyo na sisirain sa taong bayan. Kahit may ginagawa, sabihin nyo walang nagagawa. Ito, may patunay na naman mga kababayan. Trending ang isa sa mga kababayan natin ngayon sa social media. Isa sa mga naging na-interview ni Willie Rebillame, mga kababayan. Ito. Ayan. Kikita nyo yan. Ayan, nakikita nyo yan, mga kababayan. Ayun, trending ngayon. Sa isa nating kababayan na nagtatrabaho sa construction, under construction, Marilao, Bulacan, Skyway, under PBBM administration. Sinabi niya, trending niya yan. Posible na hindi nakita ng mga didilis yan. Ako, iyak ng mga didilis dyan, mga kababayan, malamang. Diba? Yan kasi, sa mga kababayan natin na nililito ng mga didiles o pinipikios lang ng mga didiles, mga kababayan, alamin nyo rin yung totoo. Katulad sa aming mga vlogger, pag nagsabi kami rito, alamin nyo yung totoo, kayo mismo umalam. Kasi sinasabi ho nila lagi yan na walang proyekto si PBBM, wala daw nagagawa ito sa bansa. Tahimik lang kasi yan si PBBM, mga kababayan. Nga lang kasi sila, maingay sila kasi ayaw nilang masapawan. Ayaw nilang masapawan ng amo nila kasi sapaw na sa ginagawa ni PBBM ngayon. Kasi si PBBM, may proyekto na natapos at sa loob ng kanyang 3 taon, mga kababayan. Tapos sasabihin ng mga didilis, walang proyekto daw na nagagawa. Kasi nga, kumbaga mga kababayan, siya yung mga taong kumbaga tulog na dilat ang mata. Kahit ilagay mo na yan sa kanilang mga mata yung mga nagagawa ni PBBM, hindi nila yan paniniwalaan. Tulad na lang po ng Esplanades, Pasig River. Ayan, sinasabi yung nila nung panahon pa daw yan ni Duterte. Sige nga, magpakita kayo ng video na ginagawa yan ng panahon ni Duterte. Diba? Nung 2023 lang yan eh. Ibig sabihin, mga kababayan, ano lang yan? 2023 lang nawala si Duterte. Diba? 2023 lang nawala si Duterte. Ganon. Diba? Napakaganda na ng Esplanades natin at talagang dinadayo na ng maraming Pilipino. Natutuwa sa mga nakikita nila dyan sa Esplanades. Pero yan ay para sa atin. Gawa ng gobyerno. Diba? Nga lang kasi yung iba, pinikredit nila si Duterte doon nagpagawa. Pinapaliwanag ko lang sa inyo po, mga kababayan. Nitong 2023 lang po yan ginawa. Kung siya nagpagawa niyan, di sana noon pa. Noon pa yan na umpisahan na. Baka yung sinasabi yun, Binondo Braids na na donation pa ng China. Baka yun, mga kababayan. Pero good job kuya ha. Dahil sa'yo, nag-trending ka at nakita at natauhan yung mga didilis. Ayan siya mismo nagsabi niya na siya nagtatrabaho. Baka sasabihin niya, sinungaling yan. Pwede niyo yan puntahan doon sa Marilao, Bulacan, Skyway. So yun, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.